Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako, Brother Orgy, para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos, para i-share ko sa inyo ang aking devotion. Dito pa rin tayo sa Genesis. Pero kagaya ng dati mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, tayo ay mananalangin. Magsiyoko po tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman Lord. Una sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas na malakas ang katawan o God. Salamat sa pagbigay mo na naman po ng isang pagkakataon sa aming mga buhay o Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Lord, salamat din sa pagkakataon na to na binigay mo sa amin upang makarinig, makapagbasa, makapag-aral na naman ng iyong mga makapangyarihan salita o Diyos. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo rin po ako o Diyos. Turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Yes mga kapatid, nandito nga po ako ulit sa Genesis pa rin tayo. No, pagkatapos na aking i-share sa inyo ang chapter 11 na ang Tori ni Babel, tapos yung ang lahi ni Shem at ang lahi ni Tera. Dito na po tayo dadako sa chapter 12. Pero bago po tayo mag-umpisa, anyayahan ko lang yung mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like nyo po itong aking mga video. I-share nyo rin ito sa inyong mga mahal sa buhay. At paki-click nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po. So dito nga po tayo sa chapter 12 na may pamagat na tinawag ng Diyos si Abram. Mag-umpisa na po tayo. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, linisin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. At pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo para paparamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Ito ang sabi ng ating Diyos kay Abraham. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ang magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain, sabi ng ating Diyos kay Abraham. Sumunod nga si Abraham sa inutos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya 75 taon, so 57 mga kapatid. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarah at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos ito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa inyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel.
at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. So ibig sabihin naglakbay po sila ng naglakbay. Nagkataon, sabi dito sa verse 10, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto, upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarah, napaka ganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Sabi ni Abram sa kanyang asawa kay Sarah, no? Napakaganda mo, no? Pag nakita siya ng mga Ehipsyo, baka patayin daw si Abram pag nalaman na asawa niya si Sarah. Ang mabuti pa sundin mo nga, sabi ni Abram. Ulitin ko lang, Sabi sa 13, ang mabuti pa'y sabihin mong, sabi niya, magkapatid tayo alang-alang sa iyo. Sabi niya, hindi nila ako papatayin. Pag sinabing magkapatid sila, hindi daw papatayin si Abraham, no? Sabi niya kay Sarah, nang makapasok na sina Abraham sa Ehipto, napunan ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarah. Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Paraon kung gaano siya kaganda. Sabi pa dito, kaya't inutos nitong kunin si Sarah. No? Dahil napakaganda nga, inutos ng Paraon na kunin si Sarah. Sabi dito, dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Paraon kay Abraham at binigyan pa iyan ng mga tupa. Dahil natuwa nga, sabi nga ni Abraham, sabihin na magkapatid sila, at natuwa nga itong Paraon dahil napakaganda ni Sarah, no? At binigyan pa si Abraham ng mga tupa. Sabi dito, binigyan pa siya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Natuwan-tuwa ang Paraon sa kanya. Dahil ang alam nga, sila ay magkapatid. Dahil dito pinahirapan ni Yahweh ang Paraon. Nagalit sa pag-angkin dun sa asawa ni Abraham. No? Nagalit ang ating Diyos sa Paraon. So sabi dito sa 17, ulitin ko lang, dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Paraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Mga kapatid, ulitin ko lang ang verse 17, no? Dahil dito, dun nga sa pagsisinungaling ni Abraham at sabihin na magkapatid sila, at pinakuha nga ng Paraon itong si Sarah para maging asawa. Pero mga kapatid, sa ginawa ng Paraon, nagalit ang ating Diyos. Dahil dito'y pinarusahan ni Yahweh ang Paraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya si Abraham ay ipinatawag ng Paraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo, sabi ng Paraon. Paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian, sabi ng Paraon. Dahil sa ginawa niyang yun, hindi naparusahan si Abram, kundi itong Paraon ang naparusahan sa pagkuha ng asawa niya na si Sarah, mga kapatid. Nagdanas daw ng katakot-takot na karamdaman, sabi dito. Katakot-takot na karamdaman ang nangyari. Hindi lang sa Paraon, kundi sa buong palasyo niya, sa kanyang kaharian. Nagdanas ito ng katakot-takot na karamdaman sa pagkuha ng
asawa ni Abraham na si Sarah nga, no? Parang ngayon na inuutos din sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoon Kristo na huwag kang aangkin, no? Huwag mong pag-iinteresan, parang ganyan. Huwag mong pagpapantasyahan o pag-iisipan ng masama ang asawa ng may asawa, dahil yan ay kasalanan, mga kapatid, no? Yung basta kukunin mo na lang yung asawa ng may asawa, o kahit na yung mga pag-aari ng ibang tao o yung mga alipin ng ibang tao, pinagbawal po yan ng ating Diyos Ama. Hanggang ngayon, yan po ay kasalanan na ng mga kapatid, yung pagnanakaw, pag-iisip ng masama sa kapwa, o pagnanasa sa asawa ng may asawa. Yan po ay kasalanan, ano? At marami pang sinabi ang ating Diyos tungkol sa mga hindi natin dapat gawin, yung mga kasalanan, ano, na dapat natin hindi talaga gawin, at ito'y kalimutan. Yun ang tinuturo sa atin. Dito na kagad nagsimula ulit, no, yung pangyayaring iyon, mga kapatid. So yan po ang chapter 12 na aking sinare sa inyo, na may pamagad na tinawag ng Diyos si Abraham, at pumunta nga sila sa Ehipto o sa Egypt, ano, mga kapatid, at yun nga ang nangyari. So susunod naman bukas ang chapter 13 ang aking i-share sa inyo, mga kapatid, no. Maraming salamat. Alam kong kahit ganun kaiksi, marami tayong natututunan, no. Binanggit dyan na tinawag na nga si Abraham at pinapunta sa lupain na ibibigay ng ating Diyos, at sinabi ng ating Diyos na paparamihin sila, no. Gagawin dakila ang pangalan ni Abraham, mga kapatid. At yun nga, nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa nakarating sila sa Egypt, mga kapatid. At yun nga ang nangyari. Salamat po muli, mga kapatid. At pinapaalala lang na sa atin ito sa simulang to, na huwag talaga tayong magnanasa ng hindi sa atin, na mga kapatid. So salamat po muli, mga kapatid, sa inyong pagsama na naman sa akin, sa aking sharing, sa aking devotion, mga kapatid. At ngayon ay mananalangin po ulit tayo. Lalapit po ulit tayo sa ating Diyos na buhay. Magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan, nabasa, napag-aralan na naman ngayong umagang ito, Lord. Salamat po sa iyo, Lord, dahil ikaw po ang may kaloob nito, O Diyos. Salamat, Father God, sa lagi mong pagbukas sa aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan namin maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat din sa pagbigay mo sa akin ng lakas ng loob at talino sipag sa lahat ng pastors and bishops, leaders, Lord, upang sila rin ay maghayag ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa pagkakataong yan na ibinibigay mo sa amin. Salamat sa pagpapaalala palagi, Lord, na yung mga dapat namin gawin at mga hindi namin dapat gawin, O Diyos. Tinuturo mo pa rin talaga ang pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad at pagpapakumbaba, O Diyos. Ang kasalanan ay dapat naming kalimutan, iwasan, at huwag gawin, O Diyos. Yan ang tinuturo mo sa bawat isa, sa bawat taong iyong binigyan ng buhay, O Diyos. Salamat, Father God. Nawa nga lahat ng tao ay magkaroon ng takot sa iyo, sumunod sa iyo, sumampalataya, magtiwala at magmahal sa iyo ng buong puso at kaluluwa, O Diyos. Simula sa aming presidente pababa, Lord, sa kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, sa kanilang pamilya, sa scientist, doktor, nurse, Lord, pulis, sundalo, frontliner, pababa sa amin, Lord. Dapat kami magtiwala sa iyo. Dapat kaming sumampalataya sa iyo. Sa iyo lamang kami tumawag, dahil ikaw lamang ang nag-iisang Diyos, O God. Ikaw lamang ang magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, magpoprotekta sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ikaw lamang at wala ng iba. Kaya ikaw lamang ang makakaayos ng buong daigdig sa nararanasan namin ito, Lord. Kaya kami po ay umaasa sa iyo, O Diyos, na muli mong aayusin ang aming bansang Pilipinas, ang Israel, ang buong daigdig, O Diyos. Aayusin mo ang aming bansa, muling magiging malinis, masaya, masagana at tagumpay ang aming bansa at ang bawat tao, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God.
Salamat din, Lord, sa paglayo mo sa amin sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Salamat, Lord, sa protection araw-araw. Salamat, Lord, sa biyaya araw-araw, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tunay nga ang iyong pagmamahal sa bawat tao, lalong-lalo sa mga taong totoong nagtitiwala sa iyo, sumasampalataya sa iyo. Salamat, Lord. Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, O Diyos. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po mga kapatid. Salamat po sa inyo at mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Magmahalan tayo mga kapatid ng buong puso at kaluluwa, kagaya ng pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Magpatawad at magpakumbaba. Salamat po. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.